fake robbery prank na nauwi sa trahedya. Akala ko katuwaan lang hanggang sa may hindi na tumayo. Nagsimula lang naman talaga to sa simpleng trip. College pa kami noon ni Miko. Pareho kaming taga Iloilo. Magbarkada kami since high school. Siya yung tipo ng tao na palaging may dalang camera. Kahit sa CR, wala kang ligtas. Baka biglang may reaction video ka na umiihi. Tapos dumating yung social media craze. Kikita ka sa pagka-upload ng videos sa mga social media platforms. Doon na siya umusbong. Palto-palto tayo dito bro, sabi niya. Ako yung sidekick, taga-ikot ng camera. Minsan ako pa yung pinaprank niya. Pero eventually, nag-decide kaming mag-duo channel. Ang pangalan ng channel namin, Team Goons. Yes, as in literal na parang mga goons. Nag-umpisa sa pangtitrip ng mga tao. Kunwari, hahamunin sila ng suntukan, ganon. O mag-aaway kami sa harap nila. Tapos, kunwari madadamay sila. Tapos, hanggang sa may lagi na kaming dalang baril. Na props, pero laruan lang syempre. Saka, bless kasi kami ng physique. Matitikas ang pangangatawan namin kaya mukhang goons talaga. Tapos usually may dala kaming mannequin. Naka-jacket, hoodie. Kasama to sa prank namin lagi. Ang konsepto namin, fake robbery prank. Iikot kami sa mga lugar. Hahanap kami ng mga victim. Kunwari, tinututukan namin ng baril yung victim sa likod. Sisigaw ng, "Oh, kakagalaw, hold up to." Sabay tutok ng laruang baril sa likod. Hawak ng mannequin yung baril. Tapos kukunin yung mga kagamitan ng victim. Tapos takbo, magtatago. Tapos malalaman nilang mannequin lang yung nasa likod nila. Ayun, magpapakita na kami. Tuturo namin yung camera at magpapaliwanag. Lahat tatawa, pati yung victim. Instant easy formula para sa viral video. May isa pa nga kaming episode na habang naglalakad kami sa plaza, sa public naman namin ginawa. Madaming nakakakita. Tignan lang namin kung may aangal o sisita sa amin. Biglang lalapit kami sa tao. Hawak-hawak yung braso. Sabay sabing, "Oh, kagikilos." Same shit. Paglingon nila, mannequin na nakatayo. Screams, laugh, hugot lines. May sound effects pa nga kami na nagsasalba ng baril talaga. Yung parang putok ng baril, mga kalokohan lang. Pero wala talagang sumisita sa amin. Lahat masaya. Lahat napapatawa namin. Pero habang tumatagal, habang lumalalim yung views at likes, pati na rin yung demands ng audience at saka yung pagka-addict namin sa likes and views. Yung mga comment, "Level up naman! Gawin nyo naman sa bahay ng tao! Gawin nyo sa bundok! Subukan nyo sa mas totoong sitwasyon." At gaya ng ibang mga content creators na gustong gusto ng view, sineryoso namin yun. May nakausap si Miko na taga Nueva Ecija, si Gerson. Isang fan daw namin, may kamag-anak sa barangay na medyo liblib, tabi ng gubat. "Bro, konting bayad lang, makakagamit na tayo ng bahay sa kanila. Walang CCTV, walang tanod na pakilamero. Sakto para sa bagong content natin." Ako, medyo nag-aalanganin. "Bro, wala tayong permit. Saka hindi tayo kilala dyan, sa lugar na yan." Pero sinabihan ako ni Miko, "Ano pa naman? Tiwala lang bro. This will be our biggest episode, yung tipong mapapansin na tayo sa mainstream," sabi niya. Sa isip-isip ko, ilang araw lang naman to. Pagkatapos babalik din kami sa safe na content. Kung kumagat ang audience,
Baka maging break pa namin to. Dito na kami sisikat. Sabi ko sa isip ko. So pumayag rin ako. Nakarating kami sa barangay ni Gerson ng hapon. Tahimik ang paligid. Malayo ang mga bahay sa isa't isa. Para kang nasa ibang mundo. O sabihin na lang natin parang makalumang lugar. Pero mukhang mababait ang mga tao. May mga batang nakatambay sa tricycle terminal. May tindahan na puro soft drinks at skyflakes lang. At may matandang babaeng nakasilip lang mula sa bintana. Parang sinisipat kami. Nilapitan kami ni Gerson. Kuya, ready na yung bahay. Wala yung may-ari. Kamag-anak ko yun. Walang masyadong dadaan dito sa oras na to. Sabi niya. Direct to the point. Parang na-briefing na dati ni Miko. Pinakita niya yung setup kung saan kami magpa-prank. Parang luma ng bahay na semi-abandonado. Wooden stairs, may lumang sofa, may altar na puro dilaw na kandila na madaming candle wax. So, nag-set up kami ng camera. 3 hidden cam. Multicam syempre. Isa sa may hagdanan. Isa sa labas ng pintuan. Isa sa sulok ng sala. Nakaabang na rin yung mannequin na may jacket, cap at laruan na baril. Planado ang script. Ako ang mag-aaya sa victim. Si Mang Roel, isang tricycle driver na inupahan naming magkahatid kunwari. Tapos pagpasok niya sa bahay, tatakutin siya. Parang hold the pin, tututukan ng mannequin sa likod. Parang yung dating routine namin ba? O sabihin na lang natin, ganun na ganun. Pero ang setup sa loob ng bahay. Lalapit si Miko at sasabihin ng script, "Huwag kang kikilos, hold up to. Tapa! Labas ang pera mo." Ganon. Tapos konting action. Tapos, it's a prank. Classic formula. Easy money, easy content. Pero hindi yun yung nangyari. Pagdating ni Mang Roel, medyo parang hesitant pa siya. Yung parang ninenervyos gumalaw. Parang nagkape at nag-sting ba at the same time. So pumasok siya ng bahay. Tahimik. Sinenyasan ako ni Miko. Nakatago ako sa likod ng pintuan. Pero si Miko, siya yung magde-deliver ng linya. Pagpasok ni Mang Roel, bigla siyang napahinto. Parang may naramdaman agad. "May tao ba dito?" Sabi niya. Hesitant na parang ninenervyos. Naramdaman kong nanigas siya sa kinatatayuan niya. Di ko pa mailabas ang camera reveal kasi wala pang cue si Miko. Tapos narinig ko na lang ang linya. "Huwag ka kikilos! Tapa! Tapa!" Nagsisisigaw agad si Miko. Nag-impromptu na. Hindi man lang niya kami sinabihan o wala man lang siyang senyas. Maganda yung timing niya. Perfect na. Sana. Pero ang hindi perfect, tumakbo si Mang Roel. Nagpanik. Wala siyang matakbuhan kaya umakyat siya ng hagdanan. Sakto ang dun yung mannequin sa kwarto na mukhang goons. Tapos may hawak na baril. Nadoble tuloy yung takot ni Mang Roel. Tinadyakan niya yung mannequin. Sabay sigaw, "O kinayaw! Titirahin niyo na naman ako? Wala na akong pera. Kinuha niyo na lahat. Pati ang anak ko." Hindi ko alam kung anong mas mabilis, yung tibok ng puso ko o yung sigaw ni Miko sa kabilang kwarto. Kuya! Prank lang to, prank! Isa prank, kuya! Prank lang to, prank!" Pero di na tumigil si Mang Roel. May hinugot siya mula sa ilalim ng damit niya. Balisong! Tapos sumigaw ng gigigil. "Okay, nam! Animal kayo!" Putol ang pagkahinga ko. Tumakbo ako papunta kay Miko. Yung camera ko nahulog sa sahig. Nakita ko si Miko. Tumatakbo palabas ng kwarto. Pero nadulas sa hagdan. Nadapa at nagpagulong-gulong. Tumigil lang si Mang Roel nung makita niya si Miko sa sahig. Natuguan.
Tumigil siya, nanginginig, tapos sumigaw. Bata ka lang? Akala ko, Diyos ko, hindi ko sinasadya. May dugo sa sahig, sa kamay ni Mang Roel, sa likod ni Miko, sa batok, at sa tagiliran. Nagkagulo. May nakasaksing bata mula sa labas. Siguro narinig ang sigawan. Tapos biglang dumating ang barangay tanod. Tapos mga polis na nakadestino sa barangay. Tapos ambulansya. Pero wala na si Miko. Sa loob ng kalahating oras, yung YouTube channel namin na dating puro tawa at kalokohan naging crime scene. Kasi nga, yung ginawa namin impromptu live. Sa barangay hall, habang ine-interrogate ako, may isa sa mga polis ang nagsabi sa akin, may trauma yung lalaki. Nabiktima ng totoong akyat bahay yan dati. Yung anak niya, pinatay, sinaksak. Tapos yung bahay na ginamit nyo, ancestral house yun, nila Gerson. Wala nang gumagamit dun simula nung namatay yung lola na nakatira dun. Lutang na ako sa mga oras na yon. Parang wala nang nagsisink in sa utak ko. Nakatulala na lang ako at habang nakaupo ako sa madilim na sulok, hawak yung SD card ng camera naming nahulog, nanginginig sa takot at pagkabigla. Umalingaw-ngaw yung expression ni Miko, yung lagi niyang sinasabi sa akin. Kasi nga pangag na ako, parang yun na lang naririnig ko yung expression niya. Yung word na, tiwala lang bro. Nang makauwi na ako sa amin, dumiretso ako sa bahay. Hindi ko kayang magpakita sa pamilya ni Miko. Hindi rin ako naka-attend ng burol ni Miko. Mula noon, hindi na ako makatulog ng mabuti. Parang may humahabol sa likod ng utak ko. Lahat ng ingay, kahit langit-ngit ng bintana, nabibigla ako. Parang nagiging nervyoso ako. Kaya kinabukasan, kahit hindi pa fully natapos ang investigasyon, pinuntahan ko yung camera bag ko. Sa presinto, pinawi ko. Bit-bit ko pa rin yung SD card. Gusto ko lang mapanood yung lahat ng nangyari sa kwarto kung saan nangyari ang insidente para at least mabawasan man lang yung iniisip ko. Binuksan ko yung laptop ko. Inuna ko yung audio file, yung nakasave na LAV file, mic ni Miko. Yung eksaktong clip bago nangyari yung kaguluhan. At habang nakikinig ako, napansin ko agad ang mali. May boses. Hindi boses ni Miko. Hindi ko boses. At tiyak, hindi boses ni Mang Roel. Mahina lang, karalkal. Halos hindi mo marinig kung hindi ka naka-headset at tahimik ang paligid. Tapos narinig ko, patayin mo. Patayin mo. Sabay yun. Bago sumigaw si Miko ng, huwag kang kikilos, tapa! Napamura ako at napatayo ako sa kinauupuan ko. Binalikan ko, inulit ko. Walang duda. Nang doon nga talaga yung boses. Hindi ako delusional. Hindi rin glitch to. May nagsalita talaga. Pero paano? Wala namang ibang tao sa bahay noon maliban sa amin. Sinunod ko naman panoorin ang mga video files. Nakamulticam kami. Isa sa hagdanan, isa sa pintuan, isa sa sulok ng sala. Inuna ko yung sala. Noong pumasok si Mang Roel, pansin ko agad, may hesitation siya. Tumigil siya sa gitna ng sala. Parang may nakita. Pero mas kinilabutan ako, may anino sa likod niya. Dalawa. Sa mismong pader ng sala, may dumaan.
Parang hugis ng matandang babae na kukupa-kupa, nakapaluktot. May mahahabang buhok at parang may dalang rosaryo. Inulit ko, pinatigil ko yung eksaktong frame. Frame by frame, zoom in ko. Laging nangdoon sa bawat anggulo na malapit kay Mang Roel. Nangdoon ang anino. Sa hagdanan, habang tumatakbo siya pataas, may anino rin. Hindi sumusunod. Tapos, sa taas, nakaanggulo sa manikin. Hindi na ako makahinga ng maayos. Napansin ko rin, bago mahulog si Miko sa hagdan. Oo, nasaksak siya sa tagiliran pero walang tumulak sa kanya. Hindi siya tinulak ni Mang Roel. Pagkahugot niya ng balisong, biglang napuwersa si Miko pababa. May frame na parang tinulak siya. Hindi si Mang Roel, walang tao sa frame. Pero gumalaw ang katawan ni Miko na parang may puwersang umila pababa o tumulak. Tapos sabay putok ng tunog sa audio, isang bulong ulit. Sundan mo! Siguraduhin mong patay! Pinawisan ako ng malamig. Pinatay ko ang laptop. Pero kahit pinatay ko na, naririnig ko pa rin sa loob ng tenga ko yung boses, yung humihinga. Tumayo ako. Nagtimpla ako ng kape. Pero pagharap ko sa salamin ng ref, may babaeng matanda nakatingin sa akin. Sa salamin lang. Nakaputing duster, madumi. May kortinang kulay dilaw sa likod niya. Gaya ng kortina sa bahay na ginamit namin sa prank. Nahulog ko yung kapehan ko. Paglingon ko sa likod, wala naman. Pero bago ako makabalik sa laptop, may biglang tunog mula sa speaker. Wala namang nakaplay, pero andun na naman yung boses. Tiwala lang bro. Tiwala lang bro. Pero hindi na boses ni Miko. Mas malalim, mas mabigat, karalkal. Kinilabutan ako, napaatras. Nanginginig ang mga kamay ko habang muling binuksan ang laptop. Sinubukan kong i-edit ang audio gamit ang software namin. Kasi baka nag-overlap lang ang mga tunog. Baka may bug lang sa waveform. Pero habang pinapakinggan ko muli, may nangyari. Biglang nag-auto-generate yung subtitle, yung software, automatic caption feature. Hindi ko naman usually ginagamit pero bigla itong lumabas mag-isa, yung mga caption. At doon ko nakita frame by frame, caption by caption. Patayin mo siya. Napatay niya ang anak mo. Huwag kang papayag, pati ikaw mapatay ka pa niya. Napatigil ako sa paghinga. Biglang pumasok sa utak ko yung mga sinisigaw ni Mang Roel sa kwarto noon. Kung bakit biglang parang galit na galit siya bago niya sinaksak si Miko. Simula noon, hindi na ako umalis ng bahay. Hindi ako lumabas. Hindi ako makakain ng tama. Simula noon, hindi na naging normal ang buhay ko. Imbes na mabawasan sana ang iniisip ko, kaya pinanood ko yung video, mas lalong nadagdagan pa. Hindi ko alam kung dahil sa konsensya ko to o talagang may supernatural na sumama sa akin o nangyari sa mismong ganap ng prank namin. Araw-araw parang may sumusunod na sa akin. Minsan pagsilip ko sa bintana, may makikita akong matandang nakadamit puti. Nakatayo lang, parang naghihintay. Minsan sa likod ng salamin ng banyo, nakangiti siya. Pag sinara ko ang ilaw, nasa likod ko siya. Hindi ako nakakatulog. Napapalingon ako sa kahit konting galaw. Tumitigil ako sa paghinga pag may naririnig akong mahina. Praning, balisa, wasak. Hanggang sa isang araw,
Habang wala akong magawa sa social media, nag-i-scroll ako sa isang bagong viral na video. Fake robbery prank gone wrong ang title. Magkapatid, naka-hoodie, may laruan, may camera, may mannequin. Pareho sa amin ni Miko yung ginagawa namin dati. Hindi ko mapigilan ang sarili. Nag-comment ako. Huwag niyong ituloy yan. Hindi maganda yung content na yan. Sabi ko sa comment. Pero natabunan agad. Nag-reply pa yung isa. Lods, gawa ka rin ng version mo para maiba. Huwag kang KJ. Pag-inggit, bigit. Yan yung mga comment. At madami pa, puro negative. Pero karamihan, masaya talaga dun sa content. Napailing ako. Parang ako noon. Parang kami ni Miko noon. Ganun na ganun. Kaya ngayon, ito ang dahilan kung bakit ko binabahagi ang kwentong to. Hindi para magpasikat o magpapansin. Hindi para gumawa ng content. Kundi para magbabala. May mga bagay na hindi mo dapat pinaglalaruan. Hindi lahat ng katahimikan ay dapat ginagambala. Hindi lahat ng bahay o sabihin na lang natin personal, private, safe space ay pwedeng pasukin para lang sa reaction content. O in my case, prank. Hindi lahat ng camera ay dapat naka-on. Nire-record lahat ng tao para magkaroon lang ng content. Hindi ko na naibalik si Miko. At hanggang ngayon, wala pa ring sapat na sagot kung sino o ano ang nagsalita sa audio. Kung anong nilalang ang nagpapakita sa camera. O kung ano ba talaga ang nasa bahay na yon. Based sa investigasyon ko at pagtatanong, ancestral house yun nila Gerson. Ang last na nakatira doon ay lola nila na mag-isang namatay sa bahay na yon. After nun, wala na talagang nakatira doon. Hindi na rin dinadalaw ng mga kapamilya nila ang bahay na yon. Kaya siguro perfect place yun para kay Gerson at Miko para sa isang prank. Kaso yun nga, ang nangyari, may trauma pala si Mang Roel. Nasa tamang sitwasyon kami para sa isang prank, pero kasama ang maling tao at nasa maling lugar. Kung may matututunan man kayo dito sa kwento ko, ito yun. Ang likes and views, numbers lang yan. Numbers ng pagkaaliw ng tao. Pero pag may nangyari sa'yo, walang magagawa yan. Walang tutulong sa'yo. Walang makikisimpatya sa'yo. Lahat, papanoorin ka pa habang bumabagsak ka. At ikakaaliw pa nila yan. Pero ang konsensya, pwedeng habang buhay mong dalin yan. Hindi mo alam kung gaano kabigat ang bitbit ng ibang tao. At minsan, may kasaysayan ang lugar na hindi mo dapat galawin. Lalo na kung ang intensyon mo lang ay katatawanan. O sabihin na lang natin, prank. Ngayon, paunti-unti, pilit kong binubuo ang sarili ko. May therapy ako tuwing linggo. Hindi pa rin ako nakakatulog ng mahimbing, pero sinusubukan ko kahit mahirap. Dito ko natatapusin ang kwento. Hanggang ngayon, bawat gabi, bago ako pumikit, narinig ko pa rin yung word na tiwala lang bro. Kung gusto nyo ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Nagbabahagi kami ng fictional na kwento 3 beses sa isang linggo. At kung gusto nyo naman ng mga true story, legit historical accounts at urban legends, nag-upload din kami niyan 1 beses sa isang linggo. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Tandaan, hindi lahat ng prank nakakatawa. Minsan, baka ikamatay mo pa. Bye-bye.